Ang boyfriend ko ay ang number 1 player sa isang horror game. Pero ang hindi niya alam, patago akong pumapasok sa mga dungeon para mag-part-time bilang isang multo. Puro SS level na dungeon ang nilalaro niya. Habang ako naman, tambay lang sa beginner's village. Sa totoo lang, imposibleng magkasalubong kami. Pero ang nangyari, yung mga multo sa SSS level na dungeon. Muntik nang maubos lahat ng boyfriend ko. Kaya bigla akong hinailan ng system papunta doon para lang may panakip butas. Pagbagsak ko, may naapakan akong buto na ewan ko ba kung kanino. Lumagutok ng malakas. Ako pa mismo yung unang nanginig sa takot. Ay ito na ba ang SSS level na dungeon? Huminga ako ng malalim. Pinilit kong magmukhang isang kagalang-galang, profesional, at walang kinatatakutang multo. Tapos, naligaw ako. Unang beses ko kasing pumasok sa high-level dungeon. Imbes na manakat, naging lampa pa ako at sarili ko lang din ang tinakat ko. Sumabog bigla ang mga comments sa live chat. Anong klaseng tandang multo to? Naligaw pa nga sa loob ng dungeon. Nakakaawa naman masyado, kung makasalubong man niya ang top player. Siguradong hindi siya tatagal ng kahit isang segundo. Oy, wag naman kayong masyadong OA dyan. Hindi na niya kailangan pang pag-aksayahan ng oras ang ganyang mga pipitsugin. Umikot-ikot ako sa loob ng dungeon ng halos 20 minuto. Wala man lang akong nakasalubong na kahit isang player. Ang nakita ko lang ay ang mga tira-tirang katawan ng 3 patay na boss. Isang pasilyo na ewan ko kung sinong baliw ang hamati. At isang nakasusing bakal na pinto. May nakasulat pa sa ibabaw gamit ang dugo, cleared na ang daang ito. Tinitigan ko ng matagal, wala namang daanan. Sino ba kasing nag-design ng map na to? Wala naman sa hulog Habang nakatulala ako sa pasilyo, may narinig akong mga yabag sa likuran ko. Napakahina, at napakakalmado. Halos walang tunog kahit inaapakan ang mga bato. Parang sanay na siyang maglakad sa ganitong klaseng lugar. Kusang gumalaw ang katawan ko para gawin ang pinaka-profesional na posisyon ng pananakot. Tapos, nanigas ako sa kinatatayuan ko. Huminto rin siya, natahimik ng mga 3 segundo. Tapos, sa sumunod na segundo, patisad-tisod akong tumakbo palapit sa boyfriend ko. Baby, gusto mo pa bang iligpit ang ilang players? Tutulungan kita. Tama, ang boyfriend ko lang naman ang top 1 sa horror game player rankings. Banggitin mo lang ang pangalan niya. Maging player man yan o multo. Halos lahat sila, kilala siya. Tama. Ang boyfriend ko lang naman ang top 1 sa horror game player rankings. Banggitin mo lang ang pangalan niya. Maging player man yan o multo, halos lahat sila, kilala siya. Kahit pa ang pinaka-nakakatakot na boss sa SSS level dungeon, panginginig sa takot kapag nakita siya. Shenji, ganoon ka ba talaga kagaling? Kung magaling ba ako o hindi, ikaw lang ang makakapagsabi niyan, baby. Hindi, ang ibig kong sabihin, hindi yang ganyang klaseng galing Sa ilalim ng nakakatakot niyang maskara, parang may pamilyar na maliit na nunal. Wala. Talaga. Itong si Shenjing, medyo loko-loko talaga minsan. Pero pagdating sa galing, wala ka talagang masasabi. Palaging may mga players na gumagastos ng malaking pera para lang magmakaawang tulungan silang maklear ang dungeon. Panay ang tawag sa kanya ng idol. Pero kung tutulong ba siya o hindi, nakadepende yun sa mood niya sa araw na yun. Dahil masyado akong matatakutin, minsan na akong pumasok sa isang dungeon at sobrang natakot. Kaya hindi na ako pinayagan ni Shenyi na maglaro pa ng horror dungeons. Pero hindi niya alam. Panay SSS level dungeons ang nilalaro ni Shenyi. Habang ang pinagtatrabahuan ko naman, ay sa newbie village lang. Kaya hindi ako nag-aalala na baka magkita kami roon. May nakatagong clue sa loob ng bulaklak na to. Oh, salamat. Magandang binibini. HMPH. Ang horror dungeon sa newbie village. Parang hindi naman ganoon nakakatakot gaya ng inakala ko. Ang trabaho ko araw-araw ay maging isang story NPC. Lumalabas lang sa mga importanteng eksena para gulatin ang mga players. At huwag ka, may ilang players na rin talaga ang hinimatay sa gulat dahil sa akin. Hanggang sa dumating ang isang araw. Bigla na lang nag-abiso ang sistema ng katatakutan. Nakulang daw ang mga halimaw na NPC sa SSS level na dungeon. Kaya kailangang kumuha ng mga pamalit mula sa ibang mga dungeon.
Isa lang naman akong inosenteng, kumakain ng tao. Nakakatakot kaya, hindi ko talaga sila kayang labanan. Pop unit punitin nila ako ng pira-piraso. Di mas kawawa naman pala ako. Hindi nga ako marunong kumain ng tao eh. Ang tanging skill ko lang ay ang gawing buhok ang sarili ko. Ano namang silbi ng pagiging buhok? Pwedeng ipantakip ng mukha. Ano namang silbi ng pagtakip ng mukha? Pangtakot no. May natakot ka na ba sa ganyang paandar mo noon? Natakot ko, ang sarili ko. Nakakatakot. Sobrang nakakatakot talaga. Gusto ko nang umuwi. Huwag kayong matakot. Tayo kaya. Ang mga halimaw. Ang mga manlalaro dapat ang natatakot sa atin. Kahit ganito ang sinasabi ko. Ang totoo, sobra na rin ang kaba ko sa loob-loob ko. Huwag na huwag lang talaga akong makakasalubong kay Shenye. Kapag nalaman niyang, palihim akong pumunta sa horror dungeon na to para mag-part-time. Siguradong mababaliw yun sa galit. Nung huling beses ko siyang ginalit, grabeng parusa ang inabot ko sa kanya. Yung manlalaro kanina, siya. Tinalo niya mag-isa yung boss sa area na yun. Alam ko, nakita ko rin. Mananatili pa ba tayo rito? Hindi pa tapos ang misyon. Hindi tayo pakakawalan ng sistema. Wala yan. Basta huwag lang tayong kusang pupunta sa banda roon. Hanggat maaari, doon lang tayo umatake sa mga manlalarong nasa gilid-gilid lang. Low-key lang tayo, siguradong walang magiging problema. Teka, hindi ba't galing ka rin doon kanina nang tumakbo ka rito? Wala ah. Anong klaseng basurang halimaw to? Hindi man lang marunong manakat. Wala kang kwenta. Nagpapanggap kang multo ha. Susunugin kita hanggang maging abo ngayon din. Bilang isang NPC sa horror dungeon na to. Syempre, nakakaramdam din ako ng sakit. Pero hindi ko to pwedeng ipakita sa harap ng mga player. Ito na lang ang natitirang dangal ng isang NPC. Ha. Nako, huwag ka nang matakot. Tatanggalin ko yung mga tahi mo. Tiisin mo lang ng konti, ha? Ang sama talaga ng taong yun. Grabe, tinahi pa talaga niya yung bibig ko. Tapos, kinuha pa niya yung mga bulak sa tiyan ko. Para lang gawing pampasabog. Gusto ko na ring umuwi. Nakakatawa talaga. Bakit ba may ganitong kain ng halimaw sa SS Rank Dungeon? Yung mga malalakas kasi, ubos na kina Lodi Shen. Ang lupit talaga ni Lodi Shen, grabe. Kailan kaya ako makakasama sa party ni Lodi Shen para mag-dungeon? O yung nag-comment sa itaas, mangarap ka ng gising. Busy kaya si Lodi Shen. Kukuha pa kami ng marriage certificate ngayon. Pakiramdam ko sa buong araw na to. Mas nakakapagod pa kaysa sa 3 buwang pagpapa-level sa beginner village, Aish. Tara, lumipat tayo ng pwesto. Baka makaakit pa tayo ng ibang mga player dito. Pero, mukhang nawawala na naman tayo eh. Balot ng tumalsik na dugo ang mga katawan nila galing sa pagpatay ng mga halimaw. Mas nakakatakot pa nga silang tingnan kaysa sa ating 2 halimaw eh. Yung mga halimaw sa dungeon na to. Kailan pa naging ganito kaduwag? Imbes na manakat ng iba. Sila patuloy ang natakot sa sarili nila. Kung aatake yang 2 maliliit na yan. Isang segundo lang, burado na sila kay Lodi Shen. Mga top tier boss lang ang nilalabanan ni Lodi Shen. Hindi na niya kailangang mag-aksaya ng oras sa mga pipitsuging tulad niyan. Ako lang ba yung nakyukyutan sa babaeng halimaw na to? Habang naglalakbay, nakuha pa talaga niyang mag-braid ng buhok. Isa kang player, di ba? Ang ganda naman ng mga mata mo. Hindi ko inasahan na sa loob ng SS Rank Dungeon. May makikita pala akong ganito kagandang halimaw. Ano kaya ang pakiramdam kung paglalaruan kita? HMPH. Ang taong yan ang pang-23 sa player rankings. Malakas nga siya, totoo yun. Pero, sikat din siya sa pagiging many Akis. May isang bagay na mabilis na umiikot sa isip ko ngayon. Napansin kaya niya na player ako? Naamoy mo ba ang presensya ko? Yung babaeng maltong yun, hindi man lang mukhang totoong halimaw. Ayos, hindi niya nahalata. Pero mas malaking problema to kaysa sa mabisto. Bilis, takbo na, baby multo. Array. Wala to.
Ang tigas talaga ng ulo mo. Ang hina mo na nga, ang lakas pa ng loob mong magpakita para mapahiya. Magpakabait ka, huwag kang tumulad sa kanya. Mas magiging banayad ako sa'yo. Kahit anong takbo mo, hindi ka makakatakas. Kaya magpakabait at sumunod ka na lang, bibi ko. Sabi niya, mag-equip daw ako ng maayos bago pumasok sa dungeon. Gamitin ko raw pag nagkaproblema. Huwag ko raw pilitin. Akala ko pa naman noon, nag-overreact lang siya. Nagpapanggap lang naman akong multo sa beginner village. Anong gulo naman ang papasukin ko rito? Ngayon ko lang na-realize. Siguro, alam na niya noon pa man na ililipat ako ng system dito. Hay nako, gagamitin ko na nga lang muna to. Hihintayin kong makalapit pa siya ng konti. Anong ginawa mo sa akin? Teka, hindi ba nakukuha lang ito kapag natalo ang boss sa City of Ice? Yung Frost Curse na to. Ang top 10 players lang sa leaderboard ang kayang tumalo sa boss na yun. Paano napunta ang ganitong item sa isang maltong katulad mo? Sino ka ba talaga? Xiao Yao, kumapit ka lang. Siguradong dadalhin kita sa kubo. Para matahi kitang muli. Hindi ko inakala na ang lakas mo pala. Sana nilabas mo na agad yung item mo kanina pa. HMP. Ngayon ko lang din kasi naalala eh. Ngayong pagkakataon, siguraduhin nating mapapayhi sa takot ang mga player na yan. Kakainin ko silang lahat. Huwag kang mag-alala, Xiao Yao. Siguradong magtatagumpay na tayo ngayon. Hahaha, nandito na si Master Shen. Tapos ang maliligayang araw ng maliit na maltong yan. Kahit marami pa siyang item, wala na siyang kawala. Anong ginagawa mo? Di ba usapan natin, tatakutin natin sila? Xiao Yao, lagot tayo, mukhang napasabak tayo sa malaking gulo. May tao sa baba na sobrang lakas. E ano naman ngayon? Mas malalakas ang mga items natin. Takot ka pa rin ba sa kanya? Syempre takot ako. Ang pangalan ng player sa baba ay Shen Yan. Siya yung number 1 sa leaderboard. Ang death god na si Shen. Hala, paano na yan ngayon? Lahat ng multo o halimaw na nakasalubong niya. Walang ni isa ang nakalabas ng buhay. Natatakot din ako, pero mas takot akong malaman niya na matagal ko nang tinatago sa kanya na nagpa-part-time ako dito sa dungeon. Parang awa nyo na, huwag na kayong umakyat sa second floor. Madilim na sa labas, dito na lang tayo magpalipas ng gabi. Sige, i-check nyo lahat ng mga pinto at bintana. Patay na talaga. Kung ano pa yung kinatatakutan ko, yun pa yung nangyari. Huwag kang lalapit, parang awa mo na, huwag mo kong makita. Kuya Shen, bababa ka ba para kumain? Hindi ako gutom, mauna na kayo. Siya nga talaga si Shen Yan. Napakababaw pa naman ng tulog niya. Kailangan kong gumamit ng pampatulog para siguraduhin di siya madyay gising. Basta makalabas lang ako sa pintong to. Makakatakas na ako. Aalis, nang walang palem. Balak ko pa naman sanang magpatay-patayan. HMPH. Walang silbi ang magpatay-patayan. Pinakaayaw pa naman ni Godshen na iniistorbo ang tulog niya. Noong nakaraan, may dungeon boss na sumugod ng madaling araw. Isang hiwa lang, tinapos agad siya ni Godshen. Lagot na tong maliit na maltong to. Sa dinami-dami ng makakabangga, si Shen Yan pa talaga. Mabuti na lang, nakapag-disguise ako. Sigurado akong di niya ako makikilala. Hindi po ako halimaw. Player din po ako. Ang player ba, palihim na nagtatago sa ilalim ng kama. Kinain na po kasi ng halimaw yung nagbubuhat sa akin sa dungeon. Sobrang takot na po kasi ako. Kaya rito ako nagtago. Kaso, hindi ko sinasadyang makatulog sa ilalim ng kama. Takot ka palagay na yan ha, pero nakatulog ka. Ang kampante mo naman masyado. Ang totoo niyan, hinimatay talaga ako sa takot. Manika ko to, kahit saan ako magpunta, lagi ko tong dala. Miss, huwag kang matakot. Marami naman tayo rito eh.
Walang mangyayaring masama sa'yo. Papaniwalain ko muna sila, saka ako maghahanap ng paraan para makatakas. Saan kaya nagpunta si Xiaoyao? Saan ba yun nagsuot? Anong ginagawa mo riyan, Ineng? Manong, hinahanap ko po yung manika ko. Bakit po kayo nandito? Nag-alala kasi ako na baka matakot ka ng mag-isa rito sa kwarto. Kaya pumunta ako para samahan ka. Wag na po, bumalik na po kayo sa kwarto nyo. Di ba hinahanap mo yung manika mo? Tutulungan na kitang maghanap. Mahilig ka ba talaga sa mga manika? Ano bang maganda sa manikang yon? Gusto mo, may ipapakita akong mas maganda sa'yo. Umalis na po kayo. Bakit ka nagagalit? Nagmamalasakit lang naman ako ah. Kapag hindi pa kayo umalis, sisiga ako. Kahit sumigaw ka pa, gumamit na ko ng isang item. Kahit anong ingay pa ang gawin mo rito sa loob, hindi yan maririnig sa labas. May pumasok na masamang tao sa kwarto ko. Pwede ba akong makitulog sa kwarto mo ngayong gabi? Anong klaseng halimaw ba yun? Para makapatay ng tao sa mismong harapan natin. Nandito pa naman si Master Shen. Kahit na wala siyang pakialam kung mamatay man ng iba, takot naman sa kanya ang lahat ng multo at halimaw. Pero ngayon, naglakas loob itong pumatay sa mismong harapan niya. Ang brutal pa ng ginawa. Kagabi, pinapunta ako ni Shen Jing sa kwarto niya para magpahinga. Pero buong gabi siyang hindi bumalik. Pero wala akong pinagsabihan tungkol dito. Hindi nila ako pwedeng mahanap. Kundi, mabubuko ang totoong pagkatao ko. Kailangan kong mahanap agad si Eyaw. At saka umalis na rito. Masyadong mapanganib ang lugar na to. Ito ba ang hinahanap mo? B, bakit nasa iyo ang manika ko? Kung gusto mong malaman, habarin mo muna ang balat sa katawan mo. Kailan pa niya na lamang halimaw ako? Hindi mo pa rin ba huhuberin? Anong balat? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Pag hindi mo hinubad yan, tuluyan ko na tong sisirain. Wag mo siyang saktan. Isa lang siyang inosenteng manika na kumakain ng tao. Itong bibig ko talaga. Kasalanan to ni Eyaw, Araw-araw ba namang sinasabi yan? Nahawa tuloy ako. Ha. Sabi ko na nga ba, ikaw yan. Wala talaga siyang balak manakit ng mga manlalaro. Napadaan lang po kami rito. Pwede bang palampasin niyo na kami? Hindi talaga kami ang mga orihinal na halimaw sa dungeon na to. Kulang lang kasi ang mga halimaw rito. Kaya pansamantala kaming nilaipat dito ng Ghost Domain System para magpuno ng bilang. Hindi po talaga kami mga uhaw sa dugong masasamang halimaw. Sa totoo lang, matagal na kitang iniidolo. Iniidolo, ako. Ikaw kaya ang numero 1 sa player rankings. Ang dami mo na kasing napatay na mga top tier boss. Ang galing mo po talaga. HMP. Wow, grabe, nakakakaba naman to. Ang halimaw na to, nagawa niyang patulugin si Master Shen. Ang lakas ng loob, grabe. Paanong mapapatulog si Master Shen? Sikat kaya siya sa buong player rankings sa sobrang pagiging alerto. Sa bagay, kahit pala mga bida, nahuhulog sa patibong ng magaganda. Hindi ako naniniwala, ang galing lang talagang umarte ng maliit na halimaw na yan. Nakuha ko rin ang susi. Ang galing mo talaga, Eyaw. Mabuti na lang nandito ka. Diyos ko, Eyaw. Hindi ko man lang alam na marunong ka palang mag-drive. Nakakapag-drive din ba ang mga manika? Akong si Xiaoyao, kaya kong gawin ang lahat. Hahaha, yung tono mo, parang yung mayabang kong boyfriend Oy, Xiaoyao, bakit ka pumikis ka sa akin? Nagda-drive ako ngayon, ang delikado nito. Bakit bigla kang naging clingy? Ang tagal kitang hindi nakita, miss na kita. Huwag kang matakot, Xiaoyao. Hinding-hindi kita iiwanang mag-isa. Nag-iipon ka ba ng horror coins para may mabili? Gusto kong mag-ipon para mabilhan ng boyfriend ko ng magandang damit na pwede niyang suotin pagpasok sa dungeon. Ang bait mo naman sa boyfriend mo. Kapag nalaman niya to, siguradong sobrang matutuwa yun. Hindi pa niya pwedeng malaman ngayon. Ayaw niya kasi akong nagtatrabaho sa labas Pero ayos lang naman na ngayon. Hindi naman siguro ako mabubuko.
Siguradong hindi niya malalaman to. Anong amoy yun? Bilis, baba ng kotse. Ah. Sayang naman, nakatakas pa kayo. Xiao Yao, siya yung player na sumunog ng buhok ko noon. Ang sama niya, kailangan nating mag-ingat. Sinunog niya talaga ang buhok mo.